Okay. Magre-react lang tayo dito sa nakita kong video. Itong si Bongbong Marcos ay dumalo sa isang event na nung in-announce ang kanyang pangalan na, "Ladies and gentlemen, our President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr." Sabi dito, wala man lang isang jeep ang pumalakpak. Grabe na talaga, guys. Imagine sa mga event ni Bongbong Marcos, kapag tatawagin ang pangalan niya, no? Walang response ang taong bayan, walang response ang mga audience. Hindi na pumalakpak. Kung meron mang mga pumalakpak, yun lang mga officers sa event. Napipilitan lang yun na pumalakpak kasi sila yung nagpa-event, 'di ba? Pag-usapan natin 'yan mamaya, no? At pag-usapan rin natin itong si Vince Dizon, itong video na nakikita mo ang mukha ni Vince Dizon na he was shocked. Na-shock itong si Vince Dizon noong nakita niya ang records ng Marcos administration na 22 classroom lang ang nagawa within 3 years. Sabi ko talaga, grabe, itong si Bongbong Marcos, useless na useless talaga ang kanyang pagiging presidente. Mamaya ipapakita ko yung video na yan kasi kitang-kita mo sa mukha ni Vince Dizon na pati siya, natatawa siya sa sitwasyon. That only shows na palpak talaga si Bongbong Marcos, okay? So, yun po ang pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan, paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang subscription, walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong sinabi ng ni Wincy Cornejo. Maganda itong sinabi ni Wincy Cornejo, no? Ano bang sinabi ni Wincy Cornejo na shinare talaga na louder? Kasi po, tama itong sinabi nitong si Wincy Cornejo. Hindi ko alam sabi dito OPM icon raw ito. So meaning to say, he is not so into politics, no? Pero, itong komentaryo niya sa mga Duterte ay genuine at saka totoo, no? Alam niyo ba kung ano ang comment niya? Nangyari po ito sa October 24, 2025. Kung kinurakot ng mga Duterte ang pera ng bayan during PRRD's time, nasaan ang mga bahay nila sa Ladislao, helicopters, private jets, mga ingranding bahay, bakasyunan, at kung ano-ano pang sinyalis ng lavish na lifestyle? Di ako sigurado kung wala nga sila ng mga ganyang material things, pero as a Davaoenyo, kasi Davaoenyo ito siya in heart, who spends a lot of time in Davao, parang wala naman akong naririnig na chismis. Ayan, di ba? Hindi lang siguro taga Davao, no? Siguro buong sambayan ng Pilipinas, ni minsan, wala kang makita na mga lavish lifestyle ng mga Duterte. Kung ikumpara mo sa ibang mga government officials, Zaldico at ibang mga kongresista dyan, mas mayaman pa nga sila, di ba? Ang daming mga congressman dyan. Ang daming mga congressman dyan na mga mayayaman. Kaliwat kanan yung mga sports cars. Yung mga bahay may elevator. Grabe. Super mga mayayaman. Hindi mo na
talaga maisip, ano bang mga negosyo nitong mga taong ito? Na bakit ang yaman-yaman? Di ba? Compare sa mga Duterte, they are very simple. Yung bahay nga ni Tatay Digong, very simple. Oh, sometimes nakatira na nga sila sa bahay ng ni Ma'am Ma'am Elizabeth Zimmerman. 'Di ba? Oh, yung unang na partner ni Tatay Digong. They are very simple. And I believe so ni VP Sara Pulong Duterte at ni Basti Duterte. They live in a house na so simple. Pati nga mga pananamit nila, very simple siya ang mga Duterte. Siyempre, they belong pa rin sa mga mayaman, pero yung mga sasakyan nila, hindi mga magagarang sasakyan. Natural naman ng mga sasakyan ang mga inaangkin nila, ang mga pagmamay-ari nila. Di ba? So tama ito si Vince Cornejo. Di ba? So, it only shows na ang mga Duterte walang bahid na korupsyon kapag sila ay nakaupo sa gobyerno. Okay? Yung mga paninira ni Trillanes, paninira ng mga Dilawan, paninira ng mga loyalista, na mga Duterte raw, mga korupkot. Now, sabihin ko sa inyo, no, sa mga naninira kay Duterte, yung mga hinahangaan nyo na si Bongbong Marcos, sino pa dyan, Dilima, sino, mga hinahangaan ninyong mga politician, i-compare natin kay Duterte, sino ang mas mayaman nila? Let us say, si Marcos na lang. I-compare natin ang lifestyle ni Marcos at ang lifestyle ni Duterte. Tapos sasabihin pa ng iba, ay, frontage lang yan ng mga Duterte, pero ang totoo niyan, yaman-yaman nila. Nasaan nga? Maglabas kayo ng ebidensya, di ba? So, Vince Cornejo, tama ka sa mga sinasabi mo. Okay? Punta tayo dito sa next. Ipapakita ko sa inyo itong video na ito, na kung saan binanggit po ang pangalan ni Bongbong Marcos, ngunit mga isa, dalawa, tatlo lang yung pumalakpak. Ay nako, kakahiya ka Bongbong Marcos. Wala nang nagmamahal sa'yo. Isinusuka na yung gobyerno mo. Ang mga pumalakpak nga, out of respect na lang. O ito, panoorin natin itong video na ito, ha. Matatawa ka talaga. Wait muna. Play natin. Gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kita nyo yun? Narinig nyo yun? Nakita nyo yun? Narinig nyo yun? Walang pumalakpak. Nakakaya. Ulitin natin. Kawawa. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kawawa ka naman, Bongbong Marcos. Kawawang kawawa, walang pumalakpak. 'Di ba? Saksi kayo doon, ha? Hindi yan fake news. Rinig natin, walang pumalakpak. At heto pa. Tingnan nyo ang reaksyon ni Vince Dizon dito. Mismo, ha, sekretary ito ni Bongbong Marcos sa DPWH. Sakit ng bangs. Sakit ng ulo ko. Tingnan nyo, ha.
Parang natatawa itong si Vince Dizon sa kanyang nakita. O, i-play natin itong video. Makinig kayo ha, i-play natin. Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Grabe! Di ba kita mo sa reaction niya? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Parang hindi makapaniwala si Vince Dizon na 22 classroom lang ang nagawa ni Bongbong Marcos. My God! 22 classroom? Samantalang si former President Rodrigo Roa Duterte, 23,359 classroom built in 1 year. Kay Bongbong Marcos, 3 years pa yan ha. 22 lang. Yung kay Duterte, 23,359 in 1 year. Now, magtanong ako sa mga loyalista, sa mga dilaw. Batikos kayo ng batikos ng mga Duterte. Nakita nyo ba ito? Nag-research ba kayo? Kasi baka hindi nyo ito nakita na hanggang ngayon halik kayo sa puwet ni Bongbong Marcos. Ayan o, makikita mo talaga kung sino ang magaling na leader. 22 lang yung kay Bongbong Marcos, 23,359 yung kay Duterte. And sa tingin ninyo, sasabihin pa ninyo doon sa page ni Mike Abe, gusto namin si Bongbong Marcos na ang mapresidente forever, mag-prime minister na lang siya. Hello! My God! What kind of president is this? Kung ganyan ang presidente natin, ewan ko na lang kung edukasyon natin. Dumarami ng dumarami ang tao. Tapos 22 lang na classroom ang naipagawa mo. Bongbong, wake up! Kaya natawa. Tingnan nyo ulit ha. Tingnan nyo kung ano ang reaction reaction dito ni Vince Dizon. Panoorin nyo. Pakinggan nyo sinabi niya. Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Tingnan nyo. So that only shows na itong si Bongbong Marcos, ang kanyang kayang gawin, barangay level. Yang 22 classroom na yan, barangay level lang yung kaya mo, Bongbong Marcos. Hindi ka bagay maging presidente ng Republika ng Pilipinas. 22 classroom, pambarangay lang yan. Isang barangay lang ang makinabang sa 22 classrooms. Are you proud of that, Bongbong Marcos? Nasaan na yung mga sinabi mo nung panahon ng kampanya? Promise ka ng promise ng panahon ng kampanya. Hindi ka ba naawa sa taong bayan? Sa mga promises mo? Tapos ito lang ipapakita mo, 22 classroom. Tapos may gana ka pang tulungan ang mga taga-ICC para ipadakip itong si na sabi ng iba kinidnap nyo papuntang The Hague. Hindi mo ba alam, Bongbong Marcos? Pinakulong mo ang isang tao na mahal ng Republikang Pilipinas. Wala ka sa kalingkingan ni Duterte, Bongbong Marcos, sa totoo lang. Wala ka sa kalingkingan. Tapos ginanyan mo pa, kinulong mo pa, ang kakapal ng muka mo. Sana hindi yan mangyari sa iyo. Kasi sa panahon
na may mangyari kay Tatay Digong, you will be the president that is most hated in the Philippines. Ang pinaka-presidenteng weak, ang pinaka-presidente na maraming galit na galit. Mas marami pang ang galit sa'yo compare sa iyong tatay. Sa totoo lang. Di ba? Nakakabwisit yung mga pinanggagawa mo, Bongbong Marcos. Sana mag-resign ka na. Sana maawa ka sa taong bayan. Sa mga ginagawa mong yan, halatang halata na pang sariling interest lang ang inuuna mo. Yung mga inspection mo nga, pakitang tao yun eh. Wala kang alam. You are so weak, Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito ha, para kakalat. Maraming makaalam dito sa balitang ito. At mag-comment na rin kayo ha. Usap-usap tayo sa comment section. Ilatag nyo mga argumento nyo guys. And sa mga first time lang nanood dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye.